Isang makadiyos po na umaga sa ating lahat. Yun po ay I think, nasa 4:45 po tayo ng madaling araw. While nagkukupi po tayo, patuloy po tayo aral ng salita ng Diyos. Pag-aralan po natin ay patungkol po sa letter of Paul to the 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Kaya mababasa din natin ito sa Isaiah chapter 22 verse 13. Yung salita doon na sinasabi na, let us eat and drink, for tomorrow we die. Hallelujah. Praise God. No? Sabi niya, uminom tayo at kumain dahil bukas mamatay na tayo. Para bang i-enjoy mo ngayon, bahala na bukas. Alam niyo mga kapatid, marami sa mundong ito ngayon, sa mundong ito, na ngayon ay nabubuhay sa ganitong prinsipyo. Enjoy mo na ngayon, bahala na bukas. Para bang sinasabi na life is short. Tama din naman, life is short. Kasi sabi ng Book of James chapter 4 verse 14, what is your life? You are just like a mist that appears for a while and then vanishes. No? Sabi ng Tagalog, para lang tayong bula, para lang tayong usok. Andyan siya, ngunit nawawala din, no? Parang hamog. Din para bang sinabi din na wala nang kasunod. Wala na. Life is short. Kaya sulitin ang sarap ng buhay. Kaya maraming namumuhay na kasera-sera, parang walang pakialam, enjoy, kahit ano lang pumpasok sa isip. Kasi nga, habang dito pa daw sa mundo, kailangan i-enjoy ang buhay. Pero ang tanong mga kapatid, ito ba ang disenyo ng Diyos para sa atin? Alam niyo, si Apostle Paul ay hindi nagtuturo ng hedonism, no? Hinodism. Then, binabanggit niya ang maling paniniwala ng mga taong hindi naniniwala sa resurrections. Sinabi niya, kung walang muling pagkabuhay, walang saysay ang sakripisyo. Totoo din naman. Kabanalan at pagsunod sa Diyos. So, kung totoo na walang resurrections, useless po siya. Walang saysay ang pagkamatay ni Kristo sa cross. Pero malinaw ang sagot ni Paul. Sabi niya, may resurrection, may muling pagkabuhay. No? Buhay si Kristo, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Meaning to say, we have a life after death. Sinabi yan ni Paul. Kaya mali ang eat and drink only lifestyle. Kaya mali ang kain tayo, inom tayo. Kasi ang importante ngayon wala na bukas. Alam niyo mga kapatid, may dalawang paraan na ang pamumuhay. Una dito, alam niyo kung bakit ano ang una? Una, ang pamumuhay ng tao dito sa mundo. Sinisentro niya ang kanyang sarili. Kaya ako. No? Pangalawa, kasiyahan ang goal. Pangatlo, walang eternal thinking. Meaning, hindi siya nag-iisip na panandalian lang ang buhay dito sa mundo, ngunit pantagalan po ang buhay na walang hanggan. Meaning to say, ang buhay na walang hanggan, it could be mahalangit tayo o kaya mapunta tayo sa impyerno. Pangalawa, pamumuhay kay Kristo. Meaning to say, tayo ay namumuhay kay Kristo. Ang Diyos palagi ang nasa sentro sa buhay natin. It could be a relation, trabaho,
always nakasentro ang Panginoon sa lahat ng mga plano mo, mabalakin mo. Then, may obedience at purpose, may pagsunod, no? Ang bawat layunin. Then, pangalawa, may pag-asa, lampas sa kamatayan. Kasi mayroon tayong hope, kaya nga may tinatawag na the blessed hope, no? Pag-asa lampas sa kamatayan. Hindi yung namuhay tayo na dito lang, hindi. Kahit mamatay tayo, lahat man tayo talaga mamatay kasi sabi ng Biblia that the lifespan of man is only 70 years, no? It could be magsobra pa siya, maging 80, but full of sorrow. Sinabi niya talagang 70 years. So, meaning to say, kahit mag 100 years old ka, mamatay ka pa rin. So, beyond that, mga kapatid, niwala tayo na may pag-asa pa rin, no? Kasi nga may tatlong aspeto ang buhay ng tao. Physical na katawan, ang espiritu at saka ang kaluluwa. Physical na katawan natin, ililibing siya ang babalik sa lupa. Makikinabang ang bulate, uod. Babalik tayo sa lupa, magiging alikabok uli. At ang espiritu ay babalik sa Panginoon na siyang nagbigay ng buhay. Kaya lang ang kaluluwa natin, siya ang husgahan. Kasi pupunta na tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya lang dalawang klase ang buhay na walang hanggan. Ang langit at saka impyerno. Kaya naman, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na your labor in the Lord is not in vain, mga kapatid. Ikaw ay na kay Kristo na, hindi po yan, no? Hindi po masasayang sapagkat may naghintay po sa iyo. So, may conclusion, mga kapatid, hindi masama kumain, uminom at mag-enjoy. Pero masama kung doon lang umiikot ang buhay mo. Sumikot siya hanggang doon lang. Hindi mo iniisip na maaring ngayon, bukas, sa makalawa, kukunin na tayo ang buhay natin, mamatay tayo. Hindi natin iniisip ang buhay, no? Life after death. No? Sapagkat ang buhay hindi man lang kailangan makain tayo mabusog. Kasi sinabi din po sa Luke chapter 4 verse 4 at saka Matthew chapter 4 verse 4, ang tao nabubuhay hindi lamang sa tinapay, ngunit sa bawat salita ng Diyos, the Word of God. So yun po, mga kapatid, naway sa kulang-kulang 7 minuto na pag-share natin ng Word of God sa madaling araw na ito ay may na-share tayo, na ibahagi tayo patungkol sa Diyos. Maraming salamat. Ingatan po natin ang ating mga buhay kasi ito ay hindi hiram sa Diyos. Ito ay bigay ng Diyos para mamuhay tayo na ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah, praise God, purihin ang Diyos.